Ano po, at hayaan natin na may tanim natin sa ating puso ang salita ng ating Panginoon, magpalakas sa atin at magpatatag sa ating pananampalataya. Tinatawagan ko na po ang ating pastor. Malakas po na magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Praise God. Medyo cute yung boses ko. Pagpasensya niyo na. Maganda naman, di ba? Praise God. Amen. Sige nga, bago tayo magsimula, pwede bang pakingitian mo yung katabi mo? Sabihan mo na, Happy New Year. Ayan. Sasalubungin na natin yung bagong taon, ilang araw na lang, 29 na po na December ngayon. So, iiwan na natin yung 2024, no? I hope na marami tayong mga testimonies about God's goodness sa ating mga buhay. At ngayon kakaharapin natin yung 2025. Sino dito nananampalataya siya na marami pang blessing na ipa-power out sa kanya si Lord? Amen. In the year 2025, i-claim na natin, i-declare natin ito sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, bago yan, tayo po muna yung manalangin sa oras na ito. Tayo yung buko at pumikit. Amang Diyos, salamat Lord God sa oras na ito na dinako nyo kami sa lugar na ito upang makapakinig muli ng iyong salita, Panginoon. Magsilbi nawa itong inspirasyon at words of encouragement sa amin, lalo-lalo na, Panginoon, sa papasok ang bagong taon, Panginoon. Salamat, O Diyos. Turuan mo kami na lagi mag-soak in sa iyong salita, Panginoon. Gawin ka naming gabay, Lord God, sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Lord, Ikaw ang kumilos at Ikaw ang mag-transform sa lahat ng mga nakikita ko na bagong dalo dito, Panginoon, dito, aksidente, Panginoon. Lord, tinatawag mo kami bawat isa, Panginoon, na bumalik, Panginoon, at manampalataya sa iyong muli. Salamat, O God, gamitin mo itong session na ito, Panginoon, para marami pang makakilala sa iyo at maligtas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Sige, tuloy-tuloy tayo. At alam ko na excited na ba kayo? Excited na ba kayo sa Word of God ngayon? Amen. Siguro dito ko na puputulin by the next series na tayo. Magkakaroon na tayo ng series break kasi bagong taon na. So, makita natin dito sa December, no? Babalikan natin yung pinag-aralan natin dati, di ba? Nung first ng December, bago tayo magkaroon ng anniversary, the number 1 nating topic is for unto us. Diba? Itinapik natin Isaiah chapter 9 verse 6. No? At ang pangalawa is heaven's favor upon us. May kinalaman ang lahat nito sa about Christmas. Diba? Pasko. Katatapos na ng Pasko. Masaya ba kayo ng Pasko? Amen. No? Lalo-lalo na kung naintindihan natin yung word ni Lord sa atin. So, napaka-importante ng mga tinapik natin ng dalawa. Tungkol to sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Tama po? So, ito po yung continuation ng topic ko last Sunday. Kaya susundan nyo ako dito. Napag-aralan natin doon about nung last Sunday. Naalala nyo, it's about grace and mercy. Sino dito nandito nung last Sunday? Di ba? Pinag-aralan natin po yun. So, continuation nito. So, syempre, isa sa dapat nating maitapik higit dito, kung naitapik natin yung grace at naitapik natin yung mercy, syempre dapat hindi natin kakaligtaan yung pinaka-importante sa lahat ng yan. Bakit nagawa ni Lord sa atin itong grace na ito at itong mercy na ito? Amen? So, naniniwala na tayo dito. So, ayan yung magiging topic natin is about reckless love of God. So, reckless love, parang kahalintulad nito yung unconditional love ng Panginoon po sa atin. So, syempre, no, naniniwala kayo na ang Diyos. Ako, naniniwala ako. Sino dito naniniwala sa inyo na ang Diyos ay pag-ibig? Amen? No? So, English, God is love. Diba? So, God is love. Lagi tayong ibinabalik nito sa katotohanan na ang Diyos natin pag-ibig. No? Ang Diyos natin pagmamahal. So, napakalawak po ng pag-uusapan natin ngayon. At alam nyo itong verse na to. No, ito yung pinakaunang na-inlove ka na verse or bukod sa Genesis 1:1, in the beginning God created. Bukod doon, siguro itong verse na to yung tumatak na lang ngayon sa isipan mo. Sige, tingnan natin. Next slide. Alam niyo yan, no? John 3:16. Kung titingnan natin, napaka-common ng verse na to. Pero dito hahalukayan natin yung ibig sabihin ng verse na to. Mas maiintindihan natin. Kasi dati parang binasa ko lang yan, nakita ko may pagmamahal si Lord sa atin. Pero ngayon, pag-aaralan natin, i-exegete natin kung ano yung ibig sabihin nitong John 3:16 ito. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish,
but have eternal life. Sabi po dyan. So marami pong mga Kristiyano ngayon, mga born again Christian na. Sino ditong born again Christian na? Amen? Or okay lang kahit hindi pa. Para sa iyo to. Amen? Mas gusto nga namin, mas maraming unbeliever ang pumasok sa church para mas maintindihan nila yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. No? Mga anak ng Diyos, yung totoong nagsuko ng buhay kay Lord. Di ba? Dahil sa verse dito. Maraming nagsuko ng buhay kay Lord dahil sa verse na ito, no? Na pinapaliwanag ni Pastor kung paano nagmahal ang Diyos sa atin. Well, in fact, kung meron man akong isa sa pinaka-memorize na verse, ito yon. Alam ko kayo din. Di ba? So, walang iba kundi yung John 3:16. Naalala ko nung panahon na bata pa kami, no? May mga namimigay ng Bible. Alam ko yung mga matatagal na Kristiyano natin. Alam niyo yung Gideon? Yung Gideon na maliit, yung kulay maroon ba yun, o kulay black, ibibigay nila yun ng libre. Di ba? So may mga nakalagay doon na John 3:16. No? At ang John 3:16, pinamagatan itong has been called the greatest verse in the Bible. No? Siya pala yung greatest verse. Although lahat naman ng salita ng Diyos is inspired, na kailangan nating ituro at kinasihan to ng banal na Espiritu. So it says so many important things, itong verse na to. The vital things na kung saan napakaigli na. Kung bibilangin mo yan, nagko-compose lang yan ng 25 words. Subukan mo bilangin, di ba? So sabi dito, sige next slide. Sabi ni Martin Luther, sabi, the Bible in miniature is John 3:16. Parang pinaliit siya na Biblia. Kung ikaw, hindi mo mababasa yung Bible, siguro buong taon pwede mo yung basahin. No? Pero itong miniature, maiintindihan mo na yung Biblia kung gaano tayo kamahal ng Diyos dahil sa verse na to. So ibig sabihin, inilagay yung buong verse na yan sa Bible sa isang verse lang. So actually, ngayong oras na I'll be doing an expository sermon sa inyo ngayon. I-expose natin yung ibig sabihin yan sa'yo. Kaya kulang yung, sa totoo lang, kulang yung isang oras dito eh. Pero papaikliin na lang natin. So in John 3:16, kung talagang papag-aralan natin to, malalim to. Napakaraming pwedeng pag-usapan natin dito. Yung John 3:16 is the world's most popular Bible verse. Sino dito minsan may sasakyan siya nakalagay doon? Yung verse na yan. Di ba? At alam niyo ba yung John 3:16 na yan, ang pinakamaraming search, sino dito nag-i-internet? FB, TikTok, o kung ano-ano pa, Google, di ba? Google search, meron na ang ano ngayon, sikat ngayon, yung chat GPT. Kahit nga si Meta, matalino na rin, tanungin mo siya dyan, alam niya yan eh. Di ba? So napakarami po dito. Pinakamarami daw siyang search across the globe sa Google for about 2.1 million. Di ba? A day? May mga nagsisearch pa na ng ganyan. So, followed na lang yung verse na, alam niyo yung verse ng Jeremiah 29:11? Nandun yung sa sasakyan natin. Pangalawa yun, na marami nagsisearch. And then sumunod yung Philippians 4 verse 3. Pangatlo yun. And it's widely shared across social media. Yung pagmamahal na ng Panginoon. For example, di ba mag-hashtag ka lang dyan sa FB mo ng John 3:16? Lako million yung makikita mong post dyan sa FB mo kung may mga data kayo. So, ang daming lalabas sa post, kahit sa Instagram, ganun din. So, it has been viewed 55 million times on TikTok. Sino dito nagti-TikTok? Wala pa, di ba? So, yung TikTok, isa ding social media platform yan. Hindi lang sayaw meron, makikita mo dyan. Kundi may mga preaching din, no, about Word of God. So, sige, next slide. Sabi dito sa John 3:16, is the most familiar and beloved verse in all of the scripture. Sabi ni Dr. John MacArthur. So kahit na ano pong relihiyon, alam nila tong verse na to. So it is text that contains an ocean of thought and a drop of language. Napakadami po palang ibig sabihin nito. So napakalawak niya, kahit iilan lang ang salita na ginamit po dito, ito po yung life-changing, mind-blowing, and heart-bursting verse na matatagpuan po natin sa Biblia. So may 4 na puntos po tayong isi-share ko sa inyo ngayon. At mahalaga po ito sa pagpasok ng bagong taon. Kung nawala man kayo kay Lord, ito yung magandang start mo na bumalik ka muli ng pagmamahal mo sa Panginoon. Amen. Binahal mo din ba si Lord? Amen? So dito, itatopic ko po sa inyo yung ibig sabihin itong 4 na puntos na ito. Every time na may struggle ka sa buhay, every time na need mo ng direction sa buhay, every time na nalilito ka na sa buhay mo,
Di ba? May pinagdadaanan ka. Need mo ng transformation, need mo ng change, need mo ng growth sa faith mo. Maniwala ka. Balikan mo tong message na to. Yung exposition ng verse na ito, mababago ulit yung buhay mo. So, excited na ba kayo? Amen. So, 4 na you ang itatopic ko sa atin ngayon. So, para maintindihan natin ito pagdating sa pagmamahal ng Diyos sa atin. God's overwhelming, ibig sabihin. Pag sinabi kasing reckless love, it is God's overwhelming, parang sacrificial, and then unconditional love, no, which interpreted in reckless. Because it surpasses human understanding, ang sinasabi dito. Malaki, mataas, malawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Natutunan niyo na bang magmahal? Pero pang dito lang naman, pang pamilya mo, mahal natin, o jowa mo, o kung ano. May mga tinatawag lang ng mga term ng maliliit na pagmamahal lang yan. Pero yung pagmamahal na tinatawag sa Biblia, ito yung i-expose ko ngayon sa inyo kung anong ibig sabihin ito. Sige, number 1. Let's move on. Number 1 is, yung unang you is unstoppable love. Sabi sa John 3:16 is 4. Pag sinabing 4, ibig sabihin, may dinidivide siya na sentence. Di ba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ang ibig sabihin po ng 4 dito, sa Greek word is gar. So transitive siya. Transition. Ibig sabihin, piniprepare tayong mga reader kung ano yung ibig sabihin ng scripture na to. Yang God so loved the world. Or prepares the reader for the gospel to understand a very important truth. May mahalagang katotohanan po dito. So, ibig sabihin pala nung 4, piniprepare tayo. Pagka nagbabasa ka ng Bible, para mas maintindihan mo yung katotohanan na yan. Para sa susunod na statement na yan, dapat maunawaan mo ng maigi. So, may previous kasi dyan, bago yung 4 na yan. Naalala nyo kung babasahin nyo yung John chapter 3? Nag-uusap dyan si Jesus at si Nicodemus. Balikan nyo dyan. Ang pinag-uusapan nila is all about religion, kung paano maligtas, kung ano yung gagawin natin para maligtas tayo. Pero ang pansinin mo, isiningit ni Jesus itong pinakamahalagang statement na to kay Nicodemus. Di ba? Ang pag-uusap nila dyan, umiikot tungkol sa kaligtasan. No? Ibig sabihin salvation or kagalingan. So lahat kasi tayo mga tao, talagang papunta tayo lahat sa kapahamakan, sa impyerno, dahil sa kasalanan. So now, yung immediate context niya is taken from the Old Testament. Huwag natin kakalimutan. Pag nagpipreach tayo ng ganito, nagsishare tayo ng John 3:16, may kinukot yan, may kinukuha yan from the Old Testament. At ano yun? Buwat sa Numbers chapter 21, verses 6 to 9. No? Kasi yung numbers na yun, yung mga bilang, sa panahon pa ni Moses, kwento ito ng tungkol sa tansong ahas. Naalala niyo yun? Yung tungkol ni Moses, naging tansong ahas. Bakit? Kasi pinarusahan sila ng Diyos dahil sa matitigas ang ulo ng mga Israelita. Pinagtutuklaw sila ng mga namandag na ahas. At namamatay yung mga Israelita. So gumawa ng paraan ng Diyos para hindi ito mamatay. Moses, itaas mo yung tungkod mo, magiging tanso. At kung sino yung titingin dyan, hindi sila mamamatay kahit natuklaw sila. So ito pala yung originate ng verse ng John 3:16. Now, yung antidote na ginamit ni God, naggamot para sa makamandag na ahas, na nakakamatay na kamandag na ahas, sumisimbolo ito kay Jesus. Sige, babalik tayo sa verse. Kahit ngayong panahon natin ngayon, ang symbol ng medical treatment, yung mga doctors, di ba yung snake na nakaganon? Di ba? Parang anti-venom. So kailangan may anti-venom para hindi ka mamatay. Kung ano yung tumuklaw sa'yo na ahas, dapat, kung cobra yan, dapat yung anti-venom ang cobra din para hindi ka mamatay. So dami dito, aatras lang tayo sa 14, verse 14. Sige, John 3 verse 14. Sabi dito, sige, as Moses lifted up the bronze snake, ito na yung ibig sabihin pala nung pag-uusap nila ni Jesus, on pole in the desert, in the same way, the Son of Man must be lifted up. Kailangan din pala itaas si Lord, so that everyone who believes in Him may have eternal life. So ito palang ibig sabihin nito. So ang ganda ng illustration dyan. Kung yung tansong ahas na ginamit ni Moses, ni Lord, para gumaling yung mga Israelita at hindi mamatay sa kamandag na yun, ganun din pala ngayon ang Panginoong Isus. In the same way,
parehas na kagalingan pero magkaiba ang epekto. So ito yung kagalingan na pang-eternal. Ibig sabihin, pag sinabing eternal, buhay na walang hanggan. Akala nyo ba yung buhay natin ngayon, pag namatay ka ngayon, wala na, tapos na ang lahat? Hindi. Di ba, meron tinatawag sa Bible na eternal life. Di ba, na tinatawag dito. Ito yung kaligtasan na pang-eternal. Sa panahon po ni Moses, Old Testament pa ito yung kagalingang pang-physical lang. Hindi sila mamamatay physically pag tumingin sila sa tanso. Pero itong pinag-uusapan ni Jesus, hindi ka mamamatay. Ibig sabihin, eternal separation from the Father. Ipupunta ka sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno, kapag ka wala kang tagapagligtas sa buhay mo. So kaya biglang nag-arrive sa verse 16, sinabi dito, For God so loved the world. Ibig sabihin, kung babalikan natin yung passage na yan, lahat pala tayo parang nakagat ng makamandag na ahas. Na pwede tayong ibulit nun sa dagat-dagatang apoy. Pero praise God, sabi sa verse na to, For God, lumabas na yung pinaka-heart ng Bible. Dahil mahal ka ng Diyos, for God so loved the world. Ang pinapaliwanag sa atin dito, yung for na to, is God will never run out of ways to save His people. Hindi mauubusan ng paraan si Lord. Maligtas ka lang niya. Nandiyan pa ba kayo? Di ba yung mga tao, pag nakagat na ng ahas, wala na eh. Wala na nung panahon ni Moses eh. Diretso ka na sa libingan nun. Kasi nakagat ka na eh. Wala pa namang anti-venom nun. Panahon pa nila Moses yon. Siguro ngayon meron. Pero alam ko, pagka makamandag na ahas ngayon, pag kinagat ka, tatagal ka ng 30 minutes. Bubula na yung bibig mo, di ba? Pero agad hindi ka pa na itatakbot, natutusukan ng anti-venom, mamamatay ka kagad. Pero sa panahon nila, wala pa pong ganon. Di ba? So, segundo lang pwede nang mamatay ang mga Israelita. Pero that time, gumawa pa rin ang paraan ng Diyos sa panahon ni Moses sa tansong ahas para lang gumaling sila. So, di ba yung ahas, simbolo yan talaga ng medicine. So, simple lang ang gustong palabasin ni Lord dito. Kung nakagawa ng paraan si Lord para iligtas ang tao sa panahon po ni Moses, ngayon naman, maliligtas ang tao sa pagtingin mo sa Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah. Di ba? Napakalaking pagmamahal yan. Magkakaroon tayo ng kaligtasan. So kapag tumingin ka, kapag nanampalataya ka kay Jesus, magkakaroon ka rin ng kaligtasan. Kung dati, hindi na kayang pahintuin yung kamandag ng ahas na yan, ng tansong ahas sa pagpapagaling na ng tuklaw, ngayon sa panahon po natin, hindi rin siya kayang pahintuin ng kamandag ng kasalanan. Si Jesus. Di ba? God will never run out of ways to save His people. Hindi nauubusan ng kaparaanan si Lord. Maligtas ka lang. Sino dito nakagawa na ng mga pagkakamali sa buhay niya? Counted po yan sa langit. Nakasulat po lahat yan. Pero gumagawa ng paraan ng Panginoon. Maligtas ka lang, kapatid. God will never run out of ways. Sabi dito, mga kapatid, no, nawawalan ng, hindi nawawalan ng kaparaanan si Lord. Maligtas lang niya tayo. Ang kamandag ng kasalanan ay hindi kayang pahintuin ang Panginoon para mahalin tayong lahat. Yan po ibig sabihin yan. For example, tayo mga tao ganyan, di ba? Bisan magkaibigan tayo ngayon, bukas makalawa, magkaaway na tayo. Sino dito may mga ganyan nangyari sa buhay nila? Best friend mo pa kahapon, pero ngayon, kaaway mo na siya. O, siguro meron kayong mga dyan. Bisa, tipon mo pa, bayaw mo pa, kapatid mo pa. Di ba? Maayos naman kayo dati, pero ngayon pagkaaway na kayo. No? Pero alam nyo kay Lord, hindi mo siya mapapahinto ng mahalin ka kahit nagkasala ka sa harapan niya. Di ba? Tinamaan ka ng makamandag man ng kasalanan, hindi mo siya mapapahinto na mahalin ka. Sabi, your limitations and status cannot stop God from loving you. Wala naman talaga sa ating aabot sa pamantayan ng Diyos eh. Lahat po tayong makasalanan. Yung background dito, no? Your background, kung ano man background mo, ano man yung buhay mo, ano man yung pinanggalingan mo, hindi yan mai-stop ng pagmamahal ng Diyos sa'yo. For example, dati ganyan yung mindset ko eh. Kapag ka nag-church lang po ako, alam niyo yung church, ang dating lang sa akin dati, pang mga banal-banal lang yan. Pang mga malalapit lang kay Lord diyang pag-church.
No? Kasi nga makasalanan ang tingin ko sa sarili ko. Parang kung ipipilong ko yung sarili ko sa church na nagpupuri, natataas ang kamay, parang hindi ako para dyan. Kasi nga, yung buhay ko, makasalanan ako. Minsan ganun ang sino dito parehas ng mindset sa akin? Di ba? Pagka nag-church, parang ayaw mo mag-church. Kasi nga, hindi ka pang dyan. Kasi nga, makasalanan tingin mo sa sarili mo. So, ibig sabihin lang yan, meron kasi tayong separation na nararamdaman. No? Pagka ganyan. At ang separation na tinatawag po dyan, it means death sa Bible. Ibig sabihin, kamatayan. So, ang kasalanan, kaya kang i-separate niyan sa Lord. Pagka nagkasala ka, kaya kang ihiwalay niyan sa Panginoon, sa totoo lang. So, napansin mo, kapag nagkasala ka sa isang tao, kaya kang i-separate niyan. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, pag nagkagalit kayo, may nagawang kasalanan yung kaibigan mo, ngayon magkaibigan kayo, bukas hindi na. Kaya kang i-separate ng kasalanan na nagawa niya sa'yo. Ibig kong sabihin dito. So, ganito kabangis po yung sin na tinatawag. Ano ba yung sin sa Tagalog? Kung nandiyan pa kayo? Kasalanan. Di ba? Kaya niyang sirain pati buhay mo. Di ba? Ang kasalanan. Yan yung mag-separate talaga sa'yo pagdating sa pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Ang kasalanan, kaya niyang tapusin. Kahit yung mga masasayang pamilya ngayon, pag pinasok ng kasalanan yan, kaya niya igupo yung pamilya mo. Kaya dami nagsiseparate ng mga mag-asawa ngayon. Di ba? Apektado pati yung mga anak nila. Hanggang sa paglaki, kim-kim nila yung guilt. Di ba? Anong nangyari? Dahil sa kasalanan. Ang kasalanan, hindi po yan simple. Buti na lang, mahal ka ni Lord. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Buti na lang, mahal tayo ng Panginoon. For God so loved the world. At sabi dito, your sin cannot stop God from loving you. Kung tutusin, wala nang pakialam si Lord sa atin dahil sa dami ng ginawa natin pagkakasala sa Kanya. Pero dahil sa verse na to, na ipakita ni Lord, mahal ka niya, ano mang status ng buhay mo, pwede kang bumalik sa Kanya, pwede kang maligtas. Amen? Palakpakan mo si Lord. Kasi wala sa ating makakabot sa pamantayan ng Diyos. Sira ang buhay natin. Sira ang mundo natin. Kahit ngayon, kaya mahal ko ang mga kabataan. Kasi yung mga kabataan na yan, sila yung mga prone sa mga addiction. Sila yung mga prone sa pornography. Sila yung mga prone sa mga teenage pregnancy na nasisira yung buhay nila dahil sa kasalanan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin na despite na sinisira tayo ng mundo ni Satan ng kahaway, merong Diyos na nagmamahal sa atin. And that is the God's reckless love for us. Dapat maintindihan po natin ito. Number 2. Sige, ano ba yung pangalawang U? Yung una is unstoppable love, and then pangalawa is an equal love na tinatawag, for God so loved the world. Pag sinabing world, ano ba sa Tagalog yung world? Yung mundo natin. So, ibig sabihin yung so dito, hindi ko na-underline, yung for God so. Yung so na yan, sige next slide, ang ibig sabihin ng Greek na yan, ng word na yan, is houtos. Hindi yung nag-uutos ha. Kasi titignan natin yung same meaning nito, yung so na to, yung Greek word na to, yung houtos. It is not general love, but an empathic love of which there is none higher than this love. Ibig sabihin yung so na yan, ibig sabihin, hindi mapapantayan na pagmamahal pala yan. So, sino dito, babe, I love you, ba't walang so? Gusto mo lagi may so. So much, mama, chuk-chuk. Dapat kailangan segundo-segundo. Babe, pag walang so much, magre-reply ng smiley ng malungkot. Kasi dapat merong so. Naiintindihan niyo ba yung word na so? I love you more. I love you more too. Di ba? Kailan tayo. Tapos bukas makalawa, break. Mataas na pagmamahal. Hindi mataas na pagmamahal yan. Emotion lang yan. Kaya mga kabataan, huwag kayong papabitag ka agad-agad sa bagay. Kaya maraming umiiyak ngayon. Kasi kala mo ikaw yung mahal niya. Marami pala. Marami siyang so much. Ano? Di ba? Hoy, hindi ka si God. Si God kaya niya magmahal ng marami. Ikaw, isa lang, sabi sa Bible. Dahil kasalanan, magmahal ka ng marami.
Yung mahal na gagawin mo, babae mo, lalaki mo. O, galit na kayo. Kabataan, para sa inyo to. Para hindi masira agad yung buhay nyo, kilatisin nyo rin. Di ba? Sabi dito, kapatid, mabigat yung word na love, pero dito nilagyan pa ng so. Nilagyan pa ng huutos. Example, ilan sa inyo dito mga kabataan, di ba, pagka ganyan, gusto natin eh. Kilig to the bones. Sabi nila, di ba? Text lang yun ha. Nung panahon namin, walang text. Nung panahon namin, ay, nandito yung asawa ko. Wala man text noon. Di ba? Ibig sabihin, walang ano noon. Walang, halika, kita tayo dito. Date tayo, hindi ganon. Talagang aantayin mo siya, pag-iatid mo siya, tutulak ka pa ng mga ano, katropa. Di ba? Mga ganyan, di ba? Eh ngayon isang araw, wala pa isang araw eh. Sila na. Di ba? Dahil sa social media na parang pinabibilis-bilis lang eh. Di ba? So, ano makikita po natin dito? No? Dito, hindi lang simpleng love ang nilalagay, kundi nilagyan pa ng modifier. Yung so na yan is adverb. Magagaling mag-English dito. Yung so na yan, it is an adverb that denotes the degree of intensity. May bigat. Pinabibigat ng Greek word na ito, yung huutos na to, ang kasunod niyang word na kung saan wala nang mas bibigat pa dito. For God so loved the world. Sabi dito, so lahat tayo marunong magmahal. Yes, sino dito marunong magmahal? Pastor, crush lang ako. Ano naman kayo eh. Di ba? Sobrang magmahal. Sino dito sobrang magmahal? Ewan ko sa inyo, di ba? Sobrang magmahal daw. So, pero wala nang bibigat, sabi dito, ng pagmamahal pagdating sa Diyos natin. Hindi kayang tapatan yan at higitan yan ng sino mang tao sa mundo. So, sobrang bigat nito, wala nang papantay po dito sa pagmamahal ng Panginoon. It is undisputed, undefeated, unparalleled kind of love ng Panginoon. Alam niyo yung barko, di ba parang kasing bigat, alam mo? Yung barko, kasing bigat ng kasalanan mo yung isang barko, di ba? Kasing laki, kumbaga, may kasing laki naman ng karagatan yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kahit ganun kabigat yung, di ba yung barko, kahit mabigat yung barko, yes, hindi mo mabubuhat yun, pero bakit sa karagatan, lumulutang siya, no? Nakakita na ba kayo ng barko na, nasa ano, yung palapag niya nasa 30, napanood ko yan, may nag-drag eh, 30 palapag, parang building na yun, di ba? Pagka lumapit ka doon, higanti yan. Tama? Yung barko. Di mo matitipayan. Pero pag nasa ocean yan, tuldok lang yan. Tama ba ako? Hindi yan malaki. Pag nasa ocean, tuldok lang yung barko na yan. So, makita po natin yan. Maliligtas ka kahit isa kang basahan. Ang sabi dito, kahit basahan ka, paningin sa'yo, basura, na sa harapan ng Panginoon. Sa Isaiah 64:6 nakalagay dyan, you're just a filthy rags. Pag sinabi filthy rags, para tayong basahan na madumi lang kung titingnan lang tayo ng Panginoon. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, nagawa niya ito. Sabi dito, for God so loved. Napansin niyo ba itong text, yung love na to, napansin niyo? Nasa, di ba yung love dito is L-O-V, may E-D? Pag may ED, ano ibig sabihin ng may ED? Magaling sa English? Past tense. Di ba? Pag sinabing past tense, ibig sabihin, natapos na. It only means that before He gave, sabi niya, before He gave, He loved first. Bago siya nagbigay, nagmahal muna siya. Si Lord. Nagmahal muna siya sa atin. So kapatid, isa sa pinakamatinding katangian ng ating Panginoon that He is so holy. Yung holy is banal. So paano lalapit si Lord sa mga taong makasalanan? God is also a God of justice. Di ba? Napag-aralan po natin yan. At hindi niya ito tolerate yung mga kasalanan natin. Di ba? So, hindi tayo ang nagbayad at tumanggap ng kaparusahan, kundi si Lord yung nagbayad nito sa atin. He paid the high price na namatay siya sa cross. Di ba? Sa tindi at laki ng kasalanan ng sanlibutan, kaya pala tinindihan din niya yung pagmamahal niya sa atin. Kasi kung hindi niya titindihan yung pagmamahal niya sa atin, lahat tayo mapapahamak, mga kapatid. Di ba? Sabi dito, before He gave, He loved first. Bago siya nagbigay, nagmahal muna siya. Di ba?
Ibig sabihin, ang foundation ng pagbibigay, ito listen ha, ang foundation ng pagbibigay mo, or pagbibigay, ay pagmamahal. Nagbibigay ka kasi nagmamahal ka. Yun yung pundasyon. So kaya every time you give to the Lord, hindi dahil, sino dito pagka may giving tayo, may offering, nagbibigay ka na kay Lord. Every time you give to the Lord, hindi dahil may makukuha ka sa Kanya. Kundi nagbibigay ka dahil mahal mo si Lord. Amen? Amen? Sige, palakpakan mo si Lord. Listen, yes, pero naman talaga, pag hindi naman mo mabibigyan ng blessing ni Lord, pag nagbigay ka, tatapanan. You cannot outgive God. Di ba? Nag-exhort tayo dito. Pero ang totoong nagbibigay, nagmamahal. Pag nagmamahal ka, hindi mo na kailangan ng kapalit eh. Si Jesus binigay na sa atin eh. Naghangad ba si Lord ng kapalit? Hindi. Di ba? So He paid the high price. So, ibig sabihin, foundation yung pagmamahal. No? Time. Ano ba pwede natin bigay kay Lord? Time, treasure, talent. Yung time nyo, nandito kayo ngayon, nakikinig sa Panginoon, nakikinig sa salita ng Diyos. Outflow yan ng pasasalamat mo sa Panginoon. Kapatid, sa buhay lang na binigay sa'yo ni Lord, alam mo, yung mabubuhay ka next year ulit. No? Pasasalamat mo na yun ulit sa Panginoon. Diba? 2024, ang dami kong mga kakilala, kinuha na ni Lord. Diba? Alam mo yung buhay lang na binibigay sa atin ni Lord, kada segundo, kada araw. Pasasalamat na natin dapat sa Panginoon dyan. You cannot outgive God. Ang sabi, sige, next slide. Totoo po yan eh, na you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede kang magbigay, di ba? Pwede magbigay ang isang tao na hindi naman nagmamahal talaga. Di ba? May lumalapit ka sa'yo, inis na inis. Ito naman to. Pingi po. Di ba? Ang kulit eh. Tanong, mahal mo ba agad na nakasiwa ka pa ako minsan eh. Minsan naawa tayo, yes. Pero pwede ka na, binibigyan mo nga eh. Kami binibigyan namin ng points. Iba nga, gusto pa 20. Depression ka pa eh. Di ba? Pag hindi mo binigyan, galit sa'yo. Di ba? May mga ganyan eh. Di ba? Pero makita po natin dito, pwede magbigay ang isang tao na hindi naman talaga siya nagmamahal. Di ba? Tingnan mo yung for example ngayon, malapit na eleksyon, yung mga kumakandidato dyan. Oh, bibigyan ka niyan, pero hindi ka naman talaga mahal niyan. Totoo, nagsasabi lang ako sa inyo ng totoo. Pwede kang magbigay nang hindi ka nagmamahal. So bago tayo binigyan ni God, ito yung maganda eh. Bago tayo binigyan ng Panginoon, ng Diyos, nagmahal muna siya sa atin. Nakita natin yung pagmamahal niya, pinakita niya sa atin na kaya niyang ibigay yon. When was the last time na napaka-importante sa'yo? Yung isang bagay, halimbawa, kaya lang tayo nagbibigay kasi kung minsan excess na nasa atin yung bagay na yan eh. Alam niyo ba yun? Hindi ko na kasi ginagamit yan. Eh, Pastor, sa'yo na lang yung sapatos ko, medyo butas, ipatahin mo na lang. Di ba? Yung t-shirt, pwede na siguro. Ang dami mo kasing t-shirt doon. Inaamag na, sa'yo na lang. Nagbigay ka, yes, nagbigay ka. Pero, may pagmamahal yung bigay na yan? Wala. Kasi excess mo lang yung bagay na yan eh. Di ba? Walang laki ng value. Alam mo, kapag nagmahal ka muna, kaya mong ibigay yan kahit sobrang expensive pa yan. Amen? Di ba? Minsan yung kakainin mo na lang pag mahal mo yung anak mo, ibibigay mo dyan eh, magutom ka na eh. Kasi mahal mo eh, di ba? Yan yung foundation, yan yung love na tinutukoy sa Bible. Ganyan ang Panginoon sa tindi ng kasalanan natin. Ang hirap naman talaga natin mahalin sa tindi ng kasalanan na ginagawa natin. Kaya inggit na inggit sa atin yung demonyo eh. Ano yung demonyo? Inggit na inggit sa'yo si Satan eh. And is a devil. Kasi bakit inggit na inggit? Di ba? Nagkasala din sila eh, yung mga devil na yan. Pero ang kaibahan, yung pagkakasala nila, walang kapatawaran. Pero sa'yo, meron! Amen! Palakpakan mo si Lord! Diretso na sila sa dagat-dagatang apoy. Kung babasahin mo yung banal na kasulatan sa Revelation, nakahatol na sila eh. Di ba? Sa totoo lang, ang hirap natin mahalin
Pero binibigyan tayo lagi ng chance ni Lord. Lalo na yung mga taong hindi mo gusto, ang hirap mahalin talaga yan. Di ba may mga sinasabi, ang hirap naman kasi turuan yung puso. Eh di wow, di ba? Lalo na yung mga taong hindi mo gusto, di ba? Ang hirap nila naman. Pero sa kabila ng hirap nating mahalin, bago siya nagbigay, bago binigay ng Diyos sa atin, si Jesus, nagmahal muna siya. God's love is unstoppable. Di ba? Maintindihan natin ito. Sige, next slide. Sabi dito, pangatlo. It is unequal love. Number 3, it is unselfish love. Pangatlong U, malapit naman na ako. Sabi dito, John 3:16, that He gave His one and only Son. Nag-iisa lang yan. He gave His one and only Son. Kagaya yung sinabi ko sa inyo kanina, madali sa atin magbigay pag spare na natin eh. Spare na natin yung gamit natin eh. Kaya natin ibigay yan, yes, madami tayo eh. Subukan mo magmarami kang sasakyan, hindi mo na nagagamit. Bigay mo na sa akin, di joke. Di ba? Di joke lang yan. No? Subukan mo, totoo naman eh. Ako, ako na, bumibili ako ng mga motor-motor. Nakatatlo na, hindi ko na nagagamit yung iba eh. Gawa ko, binenta ko na lang lahat. Di ba? Kasi hindi ko naman talaga nagagamit eh. Di ba? Sabi dito, kapag sinabing kaisa-isa, ibig sabihin nito, wala nang iba. Amen? No? Wala nang iba. So, one and only ang binigay sa atin. So, alam mo, pwedeng namang i-enjoy ni Lord sa totoo lang. Yung kalangitan, pwedeng i-enjoy ni Lord yan without us eh. Di ba may kanta na yan? Heaven without us. So you... Nakalimutan ko yung lyrics eh, pero maganda yan. Hindi naman mababawasan yung pagka-Diyos ng Panginoong Jesus eh. Kung hindi niya tayo liligtas. Alam niyo ba yon? Hindi mababawasan, Diyos pa rin siya. Buti na lang, walang plano si Lord na sarilinin yung eternal life niya, na sarili niya lang, ang kasama yung mga anghel niya. Gusto ni Lord na idamay ka niya. No? God wants to share with us what He enjoys. Kung ano yung kasiyahan ni Lord sa langit, gusto niya rin na maranasan mo yun. Di ba? Yung eternal life na hindi niya sinarili yan, dinamay ka niya. Actually, si Satan gusto rin naman niyang idamay ka sa impyerno eh. Di ba? Sa totoo lang, nakahatol na siya papuntang impyerno. Kaya hindi mo na siya pwedeng share ng gospel. Di ba? Hindi mo pwedeng share ng gospel yung mga demonyo, yung mga devil na yan. Hindi mo na siya pwedeng si Satanas. Hindi na. Ngayon ang tanong, di ba? Pastor, bakit hindi binigyan si Satanas ng pagkakataong mag-repent? Hindi nyo ba natanong yan? At may balik muli siya sa langit? Di ba? Pwede ba yun? Mag-repent siya, tapos mabalik siya ulit sa langit. Di ba? Alam mo, ang sagot lang dyan, sovereign si God eh. Pag sinabing sovereign, makapangyarihang Diyos. Kung ano yung decision niya, yun ang decision niya. Praise God. Yung decision niya, kasama tayong lahat. Amen. Palakpakan niyo nga ang Panginoon. Kasama ka. Pwede kang sumama sa langit. Sino dito gusto pumunta ng langit? Wow, di ba? So, ang sagot dyan, yung sovereignty ng Panginoon, kagustuhan lang ni Lord dyan. Di ba? Na maligtas tayo. At kagustuhan din ni Lord na ibulin sa impyerno yung mga hindi na nampalataya sa Kanya, kasama ng devil and his angel. So He gave His one and only Son. Sabi, it is the giving act of the Father. Alam niyo po, sa ano na to, yes, si Lord Jesus, yes, isa siya sa talagang bida sa verse na to. Pero alam niyo ba, kung sino yung pinakamas bida sa verse na to? The Father. Di ba? Bakit ito? He gave. Wow, may nagbigay eh. It is the giving up of the Father. Sabi the giving up ng isang tatay. Pag sinabing gave, sige next slide. Yung Greek word na yan is, kasi sino dito nagnonood ng Street Fighter? Hadouken. No? Hadouken lang yan. Sabi, a love that cost, God gave what was most dear to Him. He have the most important, di ba? To Him. Ibig sabihin, napaka-importante si Jesus sa Kanya. Sinasabi lang dito na hindi ito sentimental feeling lamang, but a love that costs. No? He gave the most important to Him. Ibig sabihin, importante sa Kanya yung anak niya. Kakaiba itong giving na ginawa ng Amang Diyos sa atin, ha? Take note. He gave means suffering.
sacrifice. Di ba? Nakita natin dito. We think a lot about the suffering of the Son Jesus. Yes, nakita natin ang Panginoon. Naipako siya sa krus. Pamahal na mahal tayo ni Lord. Di ba? But you have ever thought about the suffering of the Father nung panahon na yan, na nahihirapan yung kanyang anak sa cross ng Kalbaryo? Kakayanin mo ba sumilip sa bintana mo ng bahay mo? Halimbawa, nakikita mo yung anak mo dinuduraan, nakikita mo yung anak mo binubugbog, nakikita mo yung anak mo pinapatay. Kaya mo ba yun? Kaya mo timpiin yung sarili mo ng ganon? Knowing na may kapangyarihan ng Diyos Ama, di ba? Na kaya niyang pahintuin kahit split seconds ang universe para lang wag matuloy yon. Kaya niyang ubusin lahat na nagpahirap sa anak niya, di ba? Kaya kaya ni Lord i-stop agad yan at ubusin silang lahat. Kung titingnan po natin, knowing na napakamakapangyarihan ng Panginoon. But indeed, this is unselfish love of the Father. Di ba makita na instead na gumanti ang Ama, di ba that time, hinayaan niya. Nagbigay na lang siya. So indeed, the love of God is sacrificial. Di ba? Sinakripisyo. No, matinding pagtitimpi ito. No, isipin mo na lang yung, ako pag yung anak ko na, di ba tayo mga magulang, pag napaaway yung anak mo, aawayin mo rin, kung sino umaaway, tama ba ako? Anak mo yun eh. Di ba? Kakayanin mo yung anak mo, bubugbugin sa harapan mo, di ba? Ganun yun. So, napakatindi ng pagmamahal na yun. Subukan mo sa sarili mo lang gawin mo yan. No? Talaga, kahit ako, baka magdilim yung paningin ko pagka ganon. So, sa totoo lang, sa panahon po natin ngayon, kapag marami ka, kaya, yung sinasabi natin, marami kang mga reserba, napakadali lang ibigay. Sa totoo lang. Kung 4 yung cellphone mo, 4 yung cellphone mo, halimbawa, ay, ang dali pong ibigay yan. 4 yung laptop mo, madali ibigay yan. No? For example, tatanungin ko kayo honestly, sino dito yung isa lang yung cellphone? Nag-iisa lang ang cellphone. May walang cellphone, bigyan nyo daw sila. Yung isa lang yung cellphone mo, tapos yung cellphone mo, laging naloloban, ang hirap na pindutin. Tapos parang gusto mo na itapon yung cellphone mo. Ang tanong, pag mayroon ka kaibigan na kailangan ng cellphone, isa lang yung cellphone mo na yan. Ready ka bang ibigay sa kanya? Hindi na masabi nito. Kasi hindi, wala na, mawawala siya ng cellphone eh. So, ibig sabihin lang, ang binigay ni Lord, hindi po tira-tira. Amen? Binigay ng Diyos Ama sa atin, hindi tira-tira. Kundi ang binigay ng Lord, importante at may pakinabang. May kalidad sa atin. Sabi dito, sige, alam ko kilala niyo to eh. Kasi nung data yan, minsan naging katol. Sabi ni Mother Teresa, if you give what you do not need, it isn't giving. Di ba naman na kailangan yan eh? Hindi yun talaga pagbibigay. It isn't giving. Nagtapon ka lang ng basura. Kasi hindi mo naman talaga kailangan yung binigay mo. Sa totoo lang, maraming tao hindi naman talaga nagbibigay, kundi nagtatapon lang ng basura eh. Tama ba ako? Oo. Kahit ako, Lord, tinumaan ako dito ah. Marami kasama minsan paliksyon ng sapatos, may magbubuting. Pero, sige, kunin mo na yan. Kaya ako kasi binigay, hindi ko naman na ginagamit. Pero sa totoo ba lang, ay, oo nga pala, hindi pala talaga points ng pagbibigay yun. No? Kasi hindi naman, spare na lang siya. Ay, pastor, sa'yo na lang ito. Di ba, mga ganyan, di ba? Sa'yo na lang, pastor, pwede ba yung maong na, pastor, kupas nga lang. O, jubusan mo na lang. Di ba? Yung t-shirt, bibigay ka, butas yung kilikili. Di ba? Yung sa may, di ba? Pwede na yan. Si Lord, hindi basura ang binigay ni Lord sa atin. Why? Because He gave His only begotten Son. Yung Greek word na ginamit sa bigate is monogenes. Ibig sabihin, kaisa-isang anak. Ang bigat ng relasyon nila, pero piniling isakripisyo ng Ama yung anak niya. Anak, punta ka sa lupa. Ibigay mo, ikaw na lang ang makakapagligtas sa kanila. Ang bigat nun. Minahal tayo ni Lord, hindi sa kung ano makukuha niya sa atin, kundi kung ano yung maibibigay niya sa atin. Ang daming tao ngayon nagmamahal dahil may makukuha lang siyang pakinabang doon sa tao na yun.
Pero si Lord nagmahal, hindi niya inisip kung ano yung makukuha niya sa atin. Sa totoo lang, wala nga tayo sa paningin ni Lord, di ba? Walang-wala tayo sa paningin ng Diyos para lang tayong basahan at marumi. Tapos nag-send ang amang Diyos sa atin ng kaisa-isa niyang anak para sa atin. Number 4, di ba? Malapit na ako matapos. Unstoppable love, unequal love, unselfish love. And number 4 is unlimited love. Sabi that whoever believes in Him will not perish. Not perish, shall not perish, but have eternal life. Whoever, yung Greek word na babalikan ko, is par. Ibig sabihin ng par is whole, entire world. So alam nyo, daming nag-aaway sa mga Kristiyano, mga theologians sa verse na to. Kasi may mga nagsasabi na may pinipili lang naman si Lord na maliligtas at may pinipili din si Lord na mapunta sa impyerno. Meron din yan eh, theory of predestination. Napag-aralan namin yan sa Bible. Pero naniniwala ako sa pure predestined, di ba, believer. Pero naniniwala din ako na ang kaligtasan para sa lahat ng tao. Ibabalance mo rin ito. Di ba? Hindi yung totoo na may ilang tao lang na pinipili si Lord na maligtas. I beg to disagree. Bakit? No? Ang ibig sabihin kasi ng Greek word na gar is entire. Yung buong mundo. Buong mundo talaga yung kaligtasan. Paano mo sasabihin iilan-ilan lang yan? Kung pang buong mundo ang sinasabi ng Diyos dyan. No? Kapatid, dapat malaman mo na ang pagmamahal ng Diyos, hindi pang ilan-ilan lang. Di ba? Yung God's love dito, God's love is not exclusive. It is inclusive sa lahat. Yes, may chosen nation sa panahon nila Moses, yung Israelite, di ba? Ang Israel. Pero ang maganda dito, dinamay tayo ni Lord mga Gentiles eh. Sino dito mga Hentil? Tayo lahat. Outside sa Israel, yung mga bansa, mga Gentile nation na po lahat sila. Kabilang po ang Pilipinas dyan. No? Hindi limitado sa iisang bansa lang yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Di ba? Kaya kapag may nagsasabi sa iyo, hindi ka na makakaalis sa ganyang pamumuhay, ganyan ka na lang, maiimpyerno ka na lang, di ba? Huwag mong paniwalaan yan. It's a demonic teachings. No? Sapat ang pag-ibig ng Diyos para baguhin ka at bigyan ka ng kaligtasan. Sabi dito, God loves the world of saints and even the sinners. Mahal ni Lord tayo lahat. Sabi dito, whoever believes in Him. Pag sinabi whoever, ano sa Tagalog? Kahit sino. No? Ibig sabihin, kasama ka. Kasama yung katabi mo. Kasama yung nanay mo. Kasama yung kaibigan mo. Kasama yung nanay mo, yung tatay mo. Kahit na sigero yan, kahit na iba ugali niya, kasama pa rin sila. Kahit sino pa yan, kung mananampalataya sila kay Lord, maliligtas sila. Amen? So lahat included sa pagmamahal ng Panginoon. Girl, boy. Sabi nga, girl, boy, bakla, tomboy. Yes! Included po lahat sila. Di ba? Kaya namang baguhin ng Panginoon yan eh. Kayang baguhin ni Lord yan. Sabi dito sa Romans 5:8. Sige, next slide. Sabi, but God demonstrated His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Ang ganda. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil okay ka na. Hindi ka minahal ni Lord dahil mabait ka na. Or dahil righteous na tayo. Hindi po. Minahal tayo ni Lord noong tayo ay makasalanan pala. Included po yung matitinding makasalanang tao dito. Ano si Pablo, ganyan eh. Nung naiintindihan niya yung pagmamahal ng Diyos, napakasama ni Pablo eh. Si Apostle Paul, kung patayin niya lang yung mga believer doon, kung siraan niya yung mga believer doon, pinagbababato niya, ganun na lang eh. Pero naunawaan niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. Naunawaan ni Pablo na pagmamahal at grace at mercy ni Lord sa ating mga tao. Dati relihiyoso si Pablo eh. Relihiyon lang yung nilalakap niya, yung Judaism. Akala niya sapat na yung relihiyon para maligtas siya. Pero naunawaan niya yung totoong pag-ibig ng Diyos. Kaya ako, hindi ako masaya kung hahawak ako halimbawa ng church na walang minsan nadadagdag na kaluluwa. Ito yung purpose natin. Kaya praise God. Palakpakan nyo ngayon mga sarili nyo, puno tayo ngayon. Kaya nag-exist ng church na to eh. Lord, wag mo na lang akong pahawakin ng church kung magiging kami-kami na lang. Kaya nga kahapon, meron kaming mentoring mga leaders year-end ng ano namin. I-refresh ko sila kung ano yung dapat natin gawin sa mga susunod na taon. Marami pang dadalhin si Lord ng mga kaluluwa dito.
ang purpose natin, sana yung mga pumasok dito, pag-pray natin, i-lead natin sila na makabalik sila sa Lord. Ito yung purpose ng CCM AG. Kaya ito nag-i-exist. May mga churches po ngayon, nahirati na lang sila na ano eh. Alam niyo yung sila-sila na lang. Okay na sila-sila na lang. Tayo na lang dito. Alam niyo, walang nag-i-invite, walang naliligtas na bago. Okay naman na magmahalan tayo, yes, dito. Magkakapatiran tayo sa Panginoon. Gusto ni Lord yan eh. Dahil kailangan tayong magmahalan. Pero wag naman sana na hanggang dito lang tayo sa church nagmamahalan. Kasi mahal ni Lord yung buong mundo. Mahal ni Lord yung kapitbahay mo. Mahal ni Lord yung kamag-anak mo. Di ba? Mahal ni Lord yan eh. Di ba? Nililigtas din ng Panginoon yan. Di ba? Kaya makita po natin dito na yung pagmamahal sa Panginoon, that is why the love of God is unlimited. Pakisabi nga sa katabi mo, unlimited. Amen. No, unlimited ang pagmamahal doon. Si Jesus ay itinaas, sabi dito, tulad ng tansong ahas, na kung sino man yung tumingin doon sa panahon ni Moses, dito manggagaling yung kaligtasan, maliligtas yung sa kamandag ng ahas. Yes, God knows everything about you, but do not look at yourself. Diba? Noong panahon nila, pag hindi sila tumingin sa tansong ahas, mamamatay sila. Yung panahon natin ngayon, minsan hindi kay Lord nakatingin eh. Nakatingin ka lang sa sarili mo. Yung problema mo, kala mo ikaw lang makakasolusyon, hindi ka tumitingin sa Diyos. Look to the Son, sabi dito, and to the promise of salvation. Nakatingin ka lang sa relihiyon mo, nakatingin ka lang sa mga magagandang gawa mo, para doon ka maligtas. Kapatid, look to the Son. Diba? Unlimited yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano yung unang point? Sige, malapit na ako. Topic natin. Number 1 is unstoppable. Number 2, unequal. And then number 3, unselfish. Number 4, unlimited. Diba? Now, let us conclude the message by going back. Sige, babalik tayo sa background nito. Sige, next slide. Babasahin ko lang. Saglit. Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelitang natuglaw ng mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moses, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moses para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Sabi dito, ilagay mo yun sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang matuklaw na ahas na yan at tumingin doon, hindi mamamatay. Ganun nga ginawa ni Moses, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso, yun na yun, ahas na tanso, at hindi nga nangamatay. Sabi dyan. Grabe sila nung nagkasala, di ba? Si Lord pa yung gumawa ng paraan para sa kanila, para maligtas sila, at hindi sila mamatay sa kamandag ng ahas. Sila na ngayon nakasakit sa damdamin ni Lord eh. Kaya nga sila pinadala ng ganun eh. Di ba? Sila na yung nakasakit sa damdamin ng Panginoon. Sila pa yung pinagaling ni Lord. Ang ganda dito eh. Maaaring masasabi mo ngayon sa sarili mo, daladala mo yung poison ng kasalanan sa buhay mo. Yes, alam ni Lord yung poison ng sin na yan na meron ka. Alam ni Lord yan, pero hindi yung bigat ng kasalanan mo ang nagpahinto sa Kanya ng pagmamahal niya sa'yo. Every time na ikaw ay bumabagsak, every time na pinapamukha sa iyo ng demonyo, ang bigat na ng kasalanan mo na gawa mo sa Kanya, kapatid, wag mong tingnan ang sarili mo. Tatamaan ka lang ng kamandag na yan. The more na i-focus mo yung sarili mo lang, sa sarili mo pagkakamali, no? May bisyo ako, hindi ko matanggal, Lord. Di ba? Lubog na ako sa kasalanan, sa kasamaan. Oo, nagagalit si Lord sa atin dahil makasalanan tayo. Pero gusto ko malaman mo, na porke galit ang Diyos natin sa langit, ay hindi ka na niya mahal. Dapat maintindihan natin, yes, nagagalit din si Lord sa atin. Pero gusto ko malaman mo, kahit galit si Lord, mahal ka pa rin niya. Di ba? Naalala ko nung bata ako, alam mo, bago tayo magtapos, alam mo si Daddy, matindi rin magdisiplina sa amin. Hinahabupit kami ng sinturon niya, pastor siya. Kasi ayaw niya talaga na, alam mo yung mga bata noong mga 90s, pinapalo pa nga kami ng teacher namin dito, pinapalo. Ngayon bawal eh. Noon, hinahabol kami kahit sa ilalim na ako ng kama, hinahampas pa ako ng sinturon. Lalatay ako, iiyak ako kahit sa akit ako ng pader.
Aampasin ako na pag talagang may nagawa akong mali. Pero one time, nung grade 2 ako, nandun kami sa San Marcelino. Eh ako kasi noon, medyo ano din ako, pagka ako inaasar, ay lumalaban ako. So ang mali ko na lumaban ako sa isang lalaki na may mga kasama na grade 6. Grade 2 lang ako ha, grade 6 kasama nila. Binugbog nila ako, sumisutok-sutok din ako. Pero pag uwi ko, umiiyak ako, may black eye ako. Iyak ako noon. Naalala ko ni tatay ko, naalala ko si daddy ako. Pag nakita nito na meron akong black eye, baka mata na nga may black eye, patatagdagan pa ako ng isa pang black eye eh. Dahil magagalit sa akin. Alam niyo ba pag uwi ko, nakita ko ng daddy ko? Hindi ako hinampas eh. Bika dito lang, niyakap ako. Niyakap niya ako that time. Naramdaman ko yung pagmamahal niya. Alam mo yung doesn't mean, kala mo yung magulang mo? Hindi. Ganon si Lord sa atin. Yes, nakakagawa ka ng kasalanan, pero makita mo dito sa passage na to, makita mo yung totoong pagmamahal ng Diyos para sa atin. Nagkamali ka man, pero kaya kang patawarin ni Lord. Amen. Palampakan mo ang Panginoon. Kapatid, gusto ko malaman mo, hindi porke galit yung tatay natin sa langit, yung Amang Diyos, hindi ka na niya mahal. Mahal ka ni Lord kahit nagkakamali ka. Sige, I want you to close your eyes. Maybe some of you na kinakausap ka na ng Panginoon sa message na to. Kahit ano nagawa mong pagkakamali. Gusto ko sabihin sa'yo, mahal ka ng Panginoon. He loves you unconditionally. Ano mang sitwasyon na pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, kapatid, mahal ka ni Lord. Sabi, for God so loved the world. If you look to your sin only, you will die. Kapag puro sarili mo lang yung titingnan mo, you will die. But if you look to Jesus, you will live. Sige, habang nakapikit ka, ito yung time mo kausapin mo si Lord. Lumapit ka sa Panginoon ngayon. Mahal ka ng Panginoon. Hallelujah, sa oras na ito. If you look to Jesus, you will always see grace. That is why His love never fails. It never gives up. It never runs out of you. Dapat mo ngayon yung pagmamahal ng Panginoon habang nakapikit ka, and after that, I will lead you to a prayer. Sige, habang nakapikit ka, sabi mo lang si Lord, anak ka niya, sige, ano mga pagkakamali mo, pwede kang lumapit sa Panginoon. I-surrender mo yan. Pakikinggan ka ng Panginoon. Pakikinggan ka ni Lord yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, yung bigat na pinagdadaanan. Alam ko, pumasok ka sa church na ito, hindi ka okay. Pero ngayon, ito na yung pagkakataon mo, i-surrender mo yan sa tatay mo sa langit. Gusto mo ng peace, gusto mo ng magandang buhay, gusto mo ng blessing. Ngayon, gusto mo ng pagbabago sa buhay mo. Parang sawa ka na sa buhay mo, sawa ka na sa ginagawa mo. Puro na lang kasalanan, puro na lang pagkakamali. Kapatid, ngayon yung tamang panahon, lumapit ka sa Panginoon. I will lead you to a prayer, and after this prayer, your life will never be the same. Sige, tell it to Jesus, kahit sa puso mo, kahit sa isip mo lang. Tell it to Jesus, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. Lord, starting today, be the Lord of my life. Save me. Cleanse me. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige, pwede ba tayong tumayo sa oras na ito? Hallelujah. Gamitin natin pagkakataon na ito na purihin natin ang Panginoon. Habang inaawit natin yung awitin kanina, hallelujah. Gusto ko maramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hallelujah. Lumapit tayo, hallelujah, sa Panginoon. Sige, kahit gaano kabigat man yung nararamdaman mo kasalanan, kahit gaano kalaki yung kasalanan na yan, tignan mo ngayon ang Savior mo. Tignan mo ngayon si Jesus. Kapag tinitignan mo lang yung sarili mo, walang mangyayari. Kakainin ka ng kamandag ng kasalanan na lahat naman ginawa mo sa buhay. Pero kapag tinignan mo si Jesus, meron grace, kapatid. Meron grace. Hallelujah. Come on. Oh. For I spoke a word, you were singing over me. Sige po, kantayin natin ito. You have been so good to me. Yes, Lord, before I took a breath, you breathed your life. Yes, Lord, you have been so good, Lord. You have been so
lumapit sa Panginoon. Matatapos na tayo sa oras na ito. Siguro kinausap ka na ng Panginoon. Magpasalamat ka ngayon. And it is a great start sa pagpasok ng taon na to. Yung na-surrender mo kay Lord, yung mga bigat na nararamdaman mo ngayon, hallelujah. Yung muling naramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Na minsan pang mundo na lang tayo, na-expose na tayo sa mundo, na-expose tayo sa kasalanan. Pero sa oras na ito, nararamdaman ko yung pagmamahal ng Panginoon kumikilos na sa bawat isa sa atin. Well, receive it. Receive that love. For God so loved the world. Kabilang ka dyan, kapatid. Isa ka rin sa dapat na walang kwenta sa harapan ng Panginoon. Dahil sa mga maling ginawa mo, pero salamat sa grace. Salamat sa pagmahal. Magpasalamat ka ngayon sa Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo, sa reckless love na yan. Hindi na uubos, Panginoon. Yung pagmamahal mo na laging nananatili sa amin, Panginoon. You are the source of that love, Lord. Hallelujah, sa oras na ito. Ang pagmamahal na yan, may pinapagaling yan na kasalanan. May pinapagaling yan na karamdaman sa oras na ito. May inaayos na yan na buhay. Sa mga susuko ng buhay ngayon, Lord, turuan mo kami na laging tumingin sa iyo, Panginoon. Starting today, lagi ka namin titingnan, O Diyos. Lagi ka namin titingnan dahil may makikita kami grace lagi sa harapan mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa mensahe na to. Sige po, I want you to raise up your right hand sa oras na ito. Bago tayo matapos, sige, taas mo yung kamay mo. I want you to receive the blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time the man of God declare it, believe it, and it shall be yours. Sige, hallelujah. Habang nakataas yung kamay mo, sige, hallelujah. May the Lord bless you and take care of you. And may the Lord be kind and be gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace, O God. Lord, we receive all of this blessing, Panginoon, sa oras na ito. At inaangkin namin ito sa aming mga buhay, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody say, Amen. Sige, panampakan natin ang Panginoon. Salamat sa pagmamahal ng Panginoon. Amen. Nandito na tayo. Hallelujah. Pwede po ba? Sa pastor, gusto ko pong i-recognize, i-acknowledge yung mga bagong dalo. Amen. May bagong dalo ba? Meron po? Ito naman. Halika, na, pwede ba? Dito tayo sa pag-pray ng kita. No? Huwag kayong mahirap, kahit nakatalikod. Sige. Hi, praise God. O sila, brother. Salamat po. Kami po, alam niyo po ba, isa sa simple ng pagmamahal po namin. Hindi man namin po kayo makausap. Sige, harap po tayo. Hi, praise God. Ang dami nila. Ito. Parang pamilya sa akin, bumalik siya doon ako. Ba't yun na ba? Halika dito na. Harap tayo sa kanila. Pag-pray namin kayo lahat sa congregation. Okay na ba? Ay, praise God. Sila, kapatid po ito ni Amen. Sige, hallelujah. Kasi dito, hindi man namin kayo makausap. Isa-isa, pero sa simple ng pagmamahal namin sa inyo. Gusto namin kayo ipag-pray. Igawan ng blessing sa inyo. No? Hindi namin po kayo kilala, pero si Lord, kilala niya kayo. No? At gusto namin na may bis na pagmamahal, may pag-pray namin kayo. No? Samahan kayo ni Lord sa oras. Pwede ba natin i-extend na ating kamay sa kanila? Sige, pwede nyo na buksan yung ilaw. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa oras na to. Amen. Pagpasok, Lord, ng bagong taon, Panginoon. Nagdako ka ulit, Lord, ng mga bago dito sa church, Panginoon, bagong dalo. Lord, yes, may ginamit kang, Panginoon, na tao na mag-invite sa kanila. Pero higit sa lahat, Panginoon, nananampalataya, naniniwala kami na Ikaw, Lord God, ang nag-invita sa kanila dito. Salamat, Lord God, dahil patuloy mo pinapakita, Panginoon, sa amin ang unending love mo, ang sacrificial love mo, Panginoon, sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko na sa pakikinig, Lord, nakapakinig sila ng salita ngayon, na ma-impart ito sa kanilang puso, mag-resulta ito ng salvation, ng blessing, hindi lamang sila, kundi sa mga kakilala nila, sa mga kamag-anak nila. Samahan mo po sila, hindi ko man sila kilala, Lord God, pero I pray with all my heart, Panginoon, tawagin mo bawat isa, lumalim nawa sila, I declare, lumalim sila ng pagkakakilala nila sa iyo. Someday, maglilingkod din sila sa iyo. Someday, surrender nila yung buhay nila sa iyo. Salamat, Lord God, una sa lahat, dahil binigay mo sa kanila yung libreng kaligtasan dahil sa pagmamahal mo sa amin. Nung in-offer mo yung buhay mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat namang Diyos sa pagbibigay mo ng pagmamahal sa amin. Hindi spare lang binigay mo sa amin.
Pagkos pinakilala mo, Panginoon, yung totoong pagmamahal mo sa sanlibutan. Salamat, basbasan mo, pagpalain mo po ang iyong mga anak nito. Ano ba ang mga ginagawa nila sa buhay, trabaho, pag-aaral, kung ano pa man yan, Lord God, samahan mo po sila, pagpalain mo po sila. Ito ang aming samot na langit sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede ba pa-picture? Wait lang po, pwede pa-picture sa set na. May pogi kasi kami photographer yan. Yan, pogi yan. Binata. Yan. So yan, pwede hindi naman i-post. Kung ayaw niyo i-post, pwede rin naman. Pero kasi talagang pinopost ko siya talaga. Ganun. Yan. Ayan, praise God. Thank you very much po. Salamat. Malaman natin sila. Tawagin ko po si Father Roy. Amen. Naramdaman niyo ba yung pagmamahal ng Panginoon? Isang malakas na palakpakan pagbulit ka sa kanya. Wow, magawa niyo ba ito? Salamat po tayo. Lilipas na po ang Pilipinipor. Salamat po ba ng Diyos? Makarangin po tayo. Maraming Diyos, ulit kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Tuloy nga, Panginoon, na ang blessing ay tuloy, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Kaya maraming salamat po. At ako dito, tuloy nga, Panginoon, na napanayan sa amin, Panginoon, na magkatupat sa iyo, Panginoon, ay magpapanayan kami, Panginoon. Hallelujah. Kaya inulak ka namin, Panginoon, sa ating buhay, Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa blessing na inabot namin, nakakasama namin sa taon ito. Bawat Panginoon at sa taong darating, bagong taon, masigit pa, Panginoon. Hallelujah. Na mas masigit pa namin ang pagpupuri at paggawa, Panginoon, at gumawa pa, Panginoon, ng bagay na, Panginoon, na kapaluhati mo. Purihan mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, mas nasabi kami, Panginoon, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, this coming year, Panginoon, mas magkitang marami ang mga ginawa namin at taon na lilipas. Hallelujah, dalangin namin, Panginoon, at murahin pa kami kaluluwa na mailapit sa iyo, Panginoon. Yes, hallelujah. Aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ang aming mga kaibigan, Panginoon, at mas nagkitang marami ang nakarang taon at sa itong darating na bagong taon, Panginoon. Magkagandanin sila, Panginoon, sa iyong pumasan. Hallelujah. Salamin namin, Panginoon. Hawakan mo kami, pumungan mo kami, pagkahan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa aming masalubong ng bagong taon, alam namin, Panginoon, na masigit pa, Panginoon, ang aming gagawin. At magpapagamit kami, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, ulit, Panginoon, sa bagong taon ito, sa salubongin namin, mas masagot po, parahin mo po ang bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, pakitahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa mga aming gawain, mga uwi pa sa ibang lugar, hawakan mo sila ng mayroon ng Espiritu, lubayan mo po, Panginoon, ang proteksyonan, Panginoon, saan pa sila uwi, kapit o malayo, Panginoon, ang iyong proteksyon ay sumahat sa iyo ang kapurihan, salamat sa aking pangalan na Jesus.